Sa Pilipinas, karaniwan ang kwento ng mga senior citizen na biglang naaapektuhan ng mga sakit habang natutulog. Isang nakakaalarmang halimbawa ay ang isang 71 taong gulang na lalaki na namatay habang tulog, na nagbukas ng diskusyon tungkol sa kaligtasan sa pagtulog para sa mga nakatatanda. Sa kulturang Filipino, ang pagtulog ay hindi lamang para sa pahinga, kundi para rin sa spiritual at sosyal na aspeto. Madalas tayong nagkukwentuhan sa gabi bago matulog o nagdarasal kasama ang pamilya. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral mula sa Philippine Heart Association at mga Global Health Research, may ilang gawain bago at habang natutulog na maaaring magdulot ng malubhang panganib sa puso, baga at utak ng mga senior. Kabilang dito ang labis na pagkain bago matulog, paninigarilyo, pag-inom ng alak at hindi regular na oras ng pagtulog. Ang ganitong gawain ay maaaring magdulot ng heart attack, stroke o sleep apnea. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na partikular na gawain sa pagtulog na dapat iwasan ng mga nakatatanda, pati na rin ang mga alternatibong hakbang upang maging ligtas ang pagtulog sa gabi. Higit sa lahat, layunin ng video na ito na magbigay kaalaman sa mga Filipino seniors at kanilang pamilya para mapanatili ang kalusugan habang natutulog, na nakabase sa parehong lokan at internasyonal na research. Sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa gabi, maaari nating maprotektahan ang buhay ng ating mga minamahal at sarili mula sa biglaang pagkakasakit o pagkakamatay. Ito rin ay paalala sa atin na ang pagtulog ay hindi simpleng pahinga lamang. Ito ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na kalusugan na dapat pahalagahan. Una, huwag magpakabusog bago matulog. Isa sa pinakamadalas na nakakaligtaang payo para sa mga nakatatanda sa Pilipinas ay ang tamang pagkain bago matulog. Ayon sa mga pag-aaral ng University of the Philippines, Philippine General Hospital, ang labis na pagkain sa gabi, lalo na ng matataba o maaalat na pagkain, ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, heartburn at labis na pagtatrabaho ng puso habang natutulog. Sa kultura ng Filipino, madalas ang sinigang, adobo o lechon sa hapunan, at may mga nakasanayang pangkumain ng malalakiang bahagi kahit gabi na. Ngunit ang ganitong gawain ay mapanganib, lalo na sa mga taong may edad 60 pataas. Ang puso at tiyan ng isang senior citizen ay mas sensitibo. Kapag sobra ang pagkain, tumataas ang posibilidad ng sleep apnea at heart attack. Ang payo ng mga eksperto ay kumain ng magaang na hapunan, katulad ng nilagang gulay na may kaunting isda o manok, at iwasan ang sobra-sobrang kanin o maaalat na ulam bago matulog. Bukod dito, makakatulong ang paglalakad ng 10-15 minuto pagkatapos kumain upang mas maayos ang digestion at maiwasan ang biglaang pagbagsak ng kalusugan habang natutulog. Ang simpleng pagbabago sa gabi ay hindi lamang nakakapagpabuti sa pagtulog, kundi nakakapagpababa rin ng panganib ng biglaang pagkakasakit. Isang mahalagang isyung dapat isaisip ng bawat pamilyang Filipino para sa kaligtasan ng kanilang mga nakatatanda. Pangalawa, iwasan ang pag-inom ng alak at kape malapit sa oras ng pagtulog. Maraming Filipino seniors ang may nakasanayang uminom ng alak o kape sa gabi. Bagaman ito ay bahagi ng kultura, ayon sa mga research mula sa National Institutes of Health at Philippine Heart Association, ang pag-inom ng alak at kape malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring magdulot ng hindi maayos na pagtulog at panganib sa puso. Ang kape ay naglalaman ng caffeine na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapagising ng utak. Samantalang ang alak ay maaaring magdulot ng labis na relaxation ng mga kalamnan at maging sanhi ng sleep apnea. Para sa isang 71 taong gulang, ang kombinasyon ng hindi maayos na pagdulog at presensya ng mga sakit sa puso o baga ay maaaring maging sanhi ng biglaang pagkamatay habang natutulog. Sa kultura natin, madalas ang pagtambay sa kainan at pagbabalik loob sa kwentuhan na may kasamang alak o kape bago matulog. Ngunit ang simpleng alternatibo tulad ng herbal tea, maligamgam na gatas o tubig ay makakatulong na panatilihin ang kaligtasan at maayos na tulog ng mga seniors. Ayon sa mga eksperto, mas mahalaga ang kalidad ng pagtulog kaysa sa panandaliang kasiyahan mula sa inumin, lalo na kung may kasamang chronic illnesses. Ang ganitong simpleng pagbabago ay madaling isabuhay sa bawat pamilyang Filipino, lalo na sa mga may mahal sa buhay na senior citizen upang maiwasan ang mga hindi inaasahang trahedya sa gabi.
Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, iwasan ang matagal na pagtitig sa screen bago matulog. Sa modernong panahon, kahit ang mga senior ay nasasanay na sa paggamit ng cellphone, tablet o telebisyon bago matulog. Ngunit, ayon sa maraming sleep studies, ang asul na liwanag, blue light, mula sa mga screen ay malakas na humahadlang sa produksyon ng melatonin, ang hormone na pangunahing responsable sa maayos at malalim na pagtulog. Kapag bumaba ang melatonin, hindi lamang nagiging mahirap makatulog ang isang tao, kundi mas tumataas rin ang stress ng puso at utak habang natutulog. Para sa mga nakatatanda, maaaring magdulot ito ng biglaang pagtaas ng blood pressure sa gabi, isang kilalang risk factor sa stroke at atake sa puso, ayon sa mga cardiovascular research. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang panonood ng balita o pag-scroll sa social media bago matulog. Subalit, ipinapakita ng mga pang-aarag na exposure sa matinding ilaw at negatibong impormasyon ay nagdudulot ng mental at emosyonal na stress na maaaring mag-trigger ng cardiac events sa gabi. Ang utak at katawan ay mas sensitibo sa stress habang papalapit ang oras ng pagtulog, kaya mas madaling maapektuhan ang ritmo ng puso at presyon ng dugo. Mas mainam na gawing tahimik at mahinahon ang huling oras bago matulog. Patayin ang telebisyon at bawasan ang liwanag sa kwarto upang magsimula ang natural na produksyon ng melatonin. Maaari ring maglaan ng 10 hanggang 5 minutong paglalakad-lakad sa loob ng bahay o makipag-usap sa pamilya sa isang mahinahong tono upang tulungan ang katawan at isip na mag-relax. Ang simpleng katahimikan at maayos na routine bago matulog ay itinuturing ng mga eksperto bilang isang natural na pampatulog na libre ngunit napakahalaga lalo na para sa mga senior na nais mapanatiling malusog ang puso at utak. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa matagal na pagtitig sa screen at pagbibigay ng oras sa katahimikan, mas napapabuti ang kalidad ng pagtulog, bumaba ang stress at naiiwasan ang panganib sa puso. Isang simpleng hakbang na may malaking epekto sa kalusugan ng matatanda. Pang-apat, iwasan ang kape, tsaa at matapang na inumin sa gabi. Isa sa mga karaniwang gawi ng maraming Pilipino, lalo na sa matatanda, ay ang pag-inom ng kape o tsaa sa gabi. Minsan bilang pampainit sa malamig na gabi, minsan habang nanunood ng balita o teleserye. Ngunit sa katotohanan, ang kafeina ay mas matagal ma-metabolize sa katawan ng mga nakakatanda kaysa sa mas batang tao. Ayon sa mga pag-aaral sa gerontology at nutrition, ang kafeina sa dugo ng matatanda ay maaring tumagal ng 6 hanggang 8 oras o minsan higit pa. Ibig sabihin, kahit isang tasa lamang sa gabi ay maaring magdulot ng hirap sa pagtulog, bigla ang pagising at pagtaas ng tibok ng puso. Ang matagal na exposure sa kafeina ay maaari ring magpalala ng arrhythmia o irregular na tibok ng puso, isang kondisyon na tahimik ngunit delikado lalo na sa mga senior. May mga ulat din ng mga kaso kung saan ang kombinasyon ng stimulant sa gabi at mahinang kalidad ng tulog ay nag-ambag sa biglaang kamatayan ng matatanda. Halimbawa, sa isang 71 taong gulang na lalaki na namatay habang natutulog, natuklasan ng mga eksperto na may pinagsamang epekto ng stimulants at disturbed sleep pattern bago ang insidente. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang tamang gawi sa gabi para sa kalusugan ng puso at utak ng mga nakakatanda. Sa kulturang Pilipino, may alternatibo na mas ligtas at nakakatulong sa pagpapahinga bago matulog. Mas mainam palitan ang kape sa gabi ng maligamgam na tubig o kaya sabaw mula sa hapunan tulad ng gulay o isda. Ang mga sabaw na ito ay hindi lamang nagha-hydrate kundi tumutulong sa relaxation ng katawan at nagbibigay ng sustansya nang hindi nakakaabala sa tulog. Halimbawa, isang simpleng hapunan ng kanin, isda at gulay ay sapat na upang mapanatili ang lakas at kalusugan ng senior nang hindi naaapektuhan ang kalidad ng pagtulog. Mahalagang tandaan, habang tayo ay tumatanda, mas sensitibo ang katawan sa stimulants. Ang mga bagay na dating walang epekto ay maaring maging tahimik na panganib.
Sa simpleng pag-iwas sa kapiina at matapang na inumin sa gabi, pinuprotektahan natin ang puso, utak at kalusugan ng buong katawan. Ang malusog na gabi ay pundasyon para sa malusog na pagtanda, isang payo na suportado ng pananaliksik at napatunayan sa praktika ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5. Iwasan ang paninigarilyo bago matulog. Ang paninigarilyo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng cardiovascular disease at iba pang malulubhang sakit na maaaring mauwi sa biglaang pagkamatay habang natutulog ayon sa mga pag-aaral ng Philippine Heart Association at World Health Organization. Sa konteksto ng kulturang Pilipino, karaniwan ang paninigarilyo pagkatapos kumain o kahit bago matulog bilang bahagi ng relaxation o social habit, lalo na sa mga pagtitipon ng pamilya o barkada. Subalit, para sa mga senior na lampas 70 taong gulang, ang nicotine ay may direktang epekto sa cardiovascular system. Nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagdudulot ng panganib ng arrhythmia habang natutulog. Ayon sa mga klinikal na pag-aaral, kahit isang sigarilyo bago matulog ay maaaring magdulot ng long-term risk sa puso, baga at utak. Ang paninigarilyo sa gabi ay nakakaapekto rin sa kalidad ng pagtulog dahil ang stimulant na nicotine ay nakakapagpapalakas ng alertness sa halip na magpahinga. Para sa mga senior na may chronic illnesses gaya ng hypertension, diabetes o heart disease, ang ganitong habit ay lalo pang mapanganib. Isang study na isinagawa sa Southeast Asia ang nagpakita na ang mga senior na patuloy na naninigarilyo bago matulog ay may mas mataas na risk ng nocturnal cardiac events kumpara sa hindi naninigarilyo. Mas ligtas at mas epektibong alternatibo ang herbal tea, mainit na gatas o simpleng meditation bago matulog upang ma-relax ang katawan at isipan. Sa Filipino households, ang ganitong pagbabago ay hindi lamang nakakatulong sa kalusugan ng senior, kundi nagpapakita rin ng malasakit sa pamilya. Ang pagtigil sa paninigarilyo bago matulog ay nakakapagpahaba ng buhay, nakakapagbaba ng risk ng biglaang pagkakasakit, at nakakatulong sa mas maayos na pagtulog. Bukod dito, ang pagpapalit ng habit ay maaaring magsilbing magandang halimbawa sa mga nakakabatang miyembro ng pamilya na nagpo-promote ng healthier lifestyle sa buong household. Sa kabuuan, ang simpleng desisyon na iwasan ang paninigarilyo bago matulog ay may malalim na epekto sa kalusugan at kalidad ng buhay ng mga senior. Ito ay isang konkretong hakbang na nagbibigay proteksyon sa puso, baga at utak, habang pinapalakas ang ugnayan at malasakit sa pamilya, isang tradisyong Pilipino na may modernong siyentipikong batayan. Pang-6. Panatilihin ang tamang posisyon sa pagtulog. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ligtas at kalidad na pagtulog ay ang tamang posisyon sa kama. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Philippine Academy of Sleep Medicine at iba pang international sleep research centers, ang pagtulog na nakalapat sa likod habang may tamang suporta mula sa unan ay nakakatulong sa maayos na daloy ng dugo, epektibong paghinga at pagbawas ng tensyon sa puso at leeg. Sa kabilang banda, ang pagtulog ng nakatagilid o nakadapa, lalo na sa matitigas o mababang unan, ay maaaring magdulot ng pressure sa puso, baga, tiyan at spinal column na pwedeng magresulta sa hindi komportableng pagtulog o chronic condition sa pagtanda. Sa kulturang Filipino, karaniwan pa rin ang nakagawi ang pagtulog ng nakadapa o may ulo sa mababang unan, lalo na sa mga lumang bahay na may tradisyonal na kama o banig. Habang nakagawian nito, ipinapakita ng mga medical experts na ang simpleng pag-a-adjust ng posisyon ng katawan at taas ng unan ay malaki ang maitutulong para maiwasan ang sleep apnea, heart stress at iba pang malubhang panganib gaya ng biglaang pagkamatay habang natutulog.
Ang tamang posisyon din ay nakakatulong sa mas maayos na pagtunaw ng hapunan at pagbabawas ng acid reflux, lalo na kung mas maaga ang oras ng pagkain na sadyang mahalaga sa kalusugan ng mga senior citizen. Bukod sa pisikal na benepisyo, ang wastong pagtulog ay may kaugnayan rin sa mental at emosyonal na kalusugan. Ayon sa research, ang regular at komportableng posisyon sa pagtulog ay nakakatulong sa pagpapabuti ng memorya, konsentrasyon at mood, mga aspeto na mahalaga sa aktibong pamumuhay ng mga nakatanda. Sa konteksto ng kulturang Filipino, ang pagbibigay pansin sa tamang posisyon sa pagtulog ay bahagi ng malasakit sa sarili, pagpapahalaga sa sariling kalusugan at pagpapakita ng respeto sa katawan bilang biyaya na dapat alagaan. Para sa bawat senior citizen, simpleng hakbang na ito, pag-ayos ng unan, tamang posisyon at maagang oras ng pagtulog ay makakatulong hindi lamang sa pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa kalidad ng buhay. Pangwakas na kaisipan. Ang biglaang pagkawala ng buhay ng isang 71 taong gulang na lalaki habang natutulog ay isang nakakaalarmang taalala, lalo na para sa mga Filipino seniors at kanilang pamilya. Ayon sa mga pag-aaral sa cardiology at geriatrics, maraming insidente ng biglaang kamatayan sa pagtulog ay nauugnay sa hindi balanseng pagkain, labis na alak, kape at paninigarilyo, pati na rin sa hindi regular na oras ng pagtulog at maling posisyon. Ang simpleng pagbabago sa gabi, tamang pagkain bago matulog, pag-iwas sa bisyo at pagtulog sa tamang posisyon ay makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na puso at utak. Sa kulturang Filipino, ang pagtulog ay hindi lamang pahinga, kundi isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakaroon ng family supervision, lalo na sa may sakit o may cardiovascular risks, ay nabatunayang nakakapagbaba ng panganib ng trahedya. Ang video na ito ay paalala na ang kaligtasan at kalusugan ng senior citizens ay responsibilidad hindi lamang nila, kundi ng buong pamilya. Sa pamamagitan ng simpleng hakbang na ito at malasakit, maiiwasan ang biglaang insidente at masisiguro ang mas mahabang buhay na puno ng kalidad, pagmamahal at kabutihang espiritual. Ang kaalaman at pagkilos ngayon ay susi upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay at upang maipagpatuloy nila ang kanilang pamumuhay ng may dignidad at kasiyahan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.